So, hello, ako si Angelica Viray at ito ang aking output number 3. So, sa video na to, gusto ko lang i-share yung reflection ko tungkol sa pag-iibigan ni na Jose Rizal at Leonor Rivera. So, para sa akin, ang kwento nila ay isang halimbawa o example ng tunay na pag-ibig na hindi nagtagumpay. Mahal nilang isa't isa, pero maraming humahadlang. Lalo na yung pamilya ni Leonor at ang mission, syempre yung mission ni Rizal para sa bayan, di ba? So, sa unang tanong, sino nga ba ang dapat sisihin? So, para sa akin, kung may masisisi man, siguro ang nanay ni Leonor. Siya talaga kasi yung pumipigil sa kanila, lalo na hindi niya pinabasa yung mga sulat ni Rizal kay Leonor. Pero, hindi lang siya kasama rin yung panahon nila. Iba kasi yung panahon ngayon, tsaka yung noon. So, mas mahigpit yung mga magulang noon, lalo na pagdating sa pag-ibig, di ba? So, sa pangalawang tanong naman, may dapat bang ginawa si Leonor? So, honestly, si Leonor ay nasa mahirap na sitwasyon. Mahirap kalabanin talaga yung magulang, lalo na sa panahon nila, di ba? Siguro kung naging mas matapang siya, baka iba yung ending ng love story nila. Pero hindi rin natin kasi siya masisisi dahil sobrang hirap talaga kalabanin ng magulang noon. So, may dapat bang ginawa si Rizal? Ayun yung pangatlong tanong. Si Rizal naman, masyado siyang nag-focus sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Pero siguro kung nag-effort pa siya na bumalik agad, o ipaglaban si Leonor ng mas maaga, baka hindi siya nagpakasal sa iba. Pero syempre, ang pagmamahal ni Rizal sa bayan ay mas naging priority niya yon. Walang tutumbas doon. So, sa last na tanong, modelo ba ang kanilang love story? So, hindi siguro modelo ng perfect love story kasi hindi nga sila nagkatuluyan. Pero pwede silang maging inspirasyon na kahit mahal mo ang isang tao, minsan, kailangan mong piliin ang mas malaking responsibilidad. Masakit man, pero, ganun ang buhay. So, ang pagdinilay ko sa buong kwento na to, ayan, sa huli, so yung kwento ni Rizal at Leonor ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagtatapos sa happy ending. Minsan, kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, may mga bagay talaga na hindi nyo kontrolado. Katulad na lang ng oras, distansya, at saka yung mga kagustuhan ng iba. Pero, ang maganda sa kwento nila, kahit hindi sila nagkatuluyan, nananatili pa rin yung respeto nila sa isa't isa, yung pagmamahal nila, at saka yung alaala nila sa isa't isa. So, ang aral dito, ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nasusukat sa kung sino yung nagkatuluyan, kundi sa kung paano nyo minahal ng totoo yung isa't isa, kahit mas pinili ang mas mahirap na landas. So, minsan, ang pinakamagandang klase ng pag-ibig ay yung marunong talagang mag-sakripisyo. Yun lamang po at maraming salamat.